Good morning guys, good morning sa mga ka-PWD ko. May isi-share lang ako sa inyo sa mga kapwa ko PWD. Importante to para sa lahat na mga PWD kasi ito yung dapat meron tayo nito kasi lahat ng mga PWD dapat meron talaga nitong yun yung ID card PWD. So ito yung mapapakita nyo sa mga halimbawa pupunta kayo sa doktor, pupunta kayo sa yung mga billings nyo pag pumunta kayo sa hospital, di ba? Malaking discount po to sa inyo. So pumili kayo ng mga medicine, kailangan niyo po talaga nito. So sana sa mga wala pa dyan yung mga PWD na wala pa ng ganito, so tingnan nyo, so wala pang ganito, baliktad yata, baliktad na hindi, so wala pang ganito, so dapat magkaroon kayo ng ganito kasi kailangan nyo yan. And then may kasama yan yung mga booklets, yung booklets niya, ito yung para sa medicine. Ito yung para sa medicine niya. Magkasama yan sila pag bumili kayo sa pharmacy. Pag bumili kayo sa pharmacy, dapat magkasama yan sila kasi doon isusulat ng doon sa yung nagbigay sa inyo ng gamot, isusulat doon dito sa booklet na yon. Tapos may discount kayo. So sayang din yan, di ba? Lalo na sa mga glaucoma patient kagaya ko. Napakamahal ng mga medicine natin. So, kailangan yung kumuha nito. So, ang requirements lang naman nito is kumuha kayo ng certification from your doctor. And then, pumunta kayo sa kumuha kayo ng ang tawag nito, sa barangay hall nyo. Meron yung tinatawag, nakalimutan ko yun. Basta pumunta, alam na ng barangay nyo yun. Tapos yun dapat yung magkasama, and then pumunta kayo sa kailangan ng ID picture. ID picture, dalawa yata o tatlo, tatlo yata. So pupunta kayo doon sa DSWD kung saan kayo kung saan kayo nakatira. So ipaprocess nila yan, siguro mga ilang days makukuha nyo yan. So dapat kumuha na kayo nito guys para hindi kayo masyadong mabigatan. At saka madami na ngayong mga binibigay ng gobyerno sa atin, sa mga DSWD para sa mga PWD, para makakuha kayo guys kasi ito yung mga basihan nila ito yung hinahanap nila parati, yung card na to. So sayang guys, sayang kung wala kayong ganito. So kumuha na kayo para magkaroon kayo ng ganito. At doon din naman sa mga glaucoma patient ko, so dapat pala sa atin talaga kasi yung mga mata natin tumataas yung pressure. So ang pressure ng mata natin is normally is 20 lang, pero sa akin kasi umaabot minsan ng 40, umabot 35. So ewan ko lang ngayon, hindi na ako nagpapacheck up guys kasi ganun lang din parang pag bumalik ako dun sa hospital, taas pa rin talaga. So importante lang talaga guys sa atin yung mga glaucoma patient is hindi ka ma-stress, yung yung parang lagi kang healthy, okay yung pakiramdam mo. Kasi halimbawa pag meron tayong nararamdaman sa sarili natin, talagang automatically talaga umaakit siya sa ating mata. Halimbawa, sinisipon tayo, inuubo, bumibigat yung pakiramdam natin sa ulo, di ba? Yun, nagpupunta yun sa mata natin, na apektuhan natin yun. So, ang ginagawa ko na lang, hindi na ako nagpapacheck up guys. Yung binigay sa akin ng maintenance, yung medicine na binigay sa akin, yun na lang binibili ko. Yung Kusop, ito yung Kusop guys, ito yung Kusop. Ito yung Kusop. Tapos may partner yan siya guys. Para din siyang Kusop.
pang-control din siya ng pressure kasi yung pressure kasi sobrang taas parati kaya kailangan talaga siya dalawa-dalawa guys, hindi pwedeng isa-isa guys. So ito Zimrazine, yun dito yun nabibili ko yan dito sa Egypt. So ito yun guys, dalawa na to, ito yung magkasama dapat guys, ito yung pinapatak ko. Pero pag halimbawa guys, pag mataas kasi yung pressure ng mata ko, nakakaramdam talaga ako ng mabigat ang pakiramdam ko. Pero thank you naman din ako sa doktor ko kasi yung nagpa-opera sa akin si Dr. Dapon kasi binigyan niya nilagyan niya ng exit yung mata ko. So pag nakaramdam ako ng mabigat, sinabihan niya kasi ako na i-press ko lang siya pababa, iganyan ko lang siya guys. So yung water na nagbara, so mag-i-exit siya sa ilalim guys. Pero nararamdaman ko talaga guys, tumutunog siya, gumaganon siya, gumaganon siya guys. Yung dalawa na to, sasabayin ko siya pag pindot guys. So pag napindot ko yun guys, feeling ko okay na yung pakiramdam ko. Tapos saka na ako naglalagay ng itong gamot ko ng kusog at saka Zimrazine na to. Ito yung nilalagay ko guys para maging komportable ako ulit. At then meron pa akong additional kasi hindi lang yan ang sakit sa mata ko guys. Yung glaucoma is meron na rin siyang kasamang allergy. So ito yung mga allergy ko na sa gamot ko, yung allergy niya. Dati kasi ito yan, ayan yun nakikita nyo guys, yun yung inano ko ngayon guys. So dati kasi Pred 40, so not available yan dito sa bansa nila, wala na ngayon yan. So Optapred yung so wala din, sabi ng doktor mahina lang daw yun. Yung mata ko grabe na nga, kailangan na ng guys, matatapang yung medicine. So kailangan na talaga guys, ang hirap diba. Tapos yun, niresetahan pa rin niya ako ng antibiotic kasi diba inoperahan ako. Pero iniresetahan pa rin ako niya ng antibiotic guys, pero tinuloy-tuloy ko pa rin talaga siya. One time a day lang naman siya ilalagay, so morning ko siya nilalagay. Tapos itong kusop kasi 2 times a day, itong isa naman din 2 times a day yung pang anti-allergic ko. So itong pang 2 times a day na mga medicine, so kailangan kong bumili nito ng 2 bottles every month. So itong kusop at saka Zimrazine nito guys, mahal to guys. So kailangan ko ng mahal kasi binili ko to sa Pilipinas, kaya alam mo to magkano, 1,400 o 1,500, hindi ko natanda guys. So 1,400 or 500 ganyan yung isa. So sa isa pa lang guys, sa isang buwan nito kailangan kong bumili ng dalawa, so nasa 3,000 Philippine money yan guys. So yan, ganun din guys. Ito ang mas mahal to siya kaysa kusop. Mas matapang to siya kaysa kusop. Hindi ko alam lang kung magkano sa Pilipinas, baka nasa 2,000 to guys. So hindi ko lang alam, I'm not sure kung magkano yan, hindi ko na alam guys. So yun yung inaano ko. Tapos humingi talaga ako guys ng vitamins kasi nung nagpa-opera ako guys, may vitamins nang binigay sa akin si doktora, kaya lang not available dito sa country namin. So kailangan kong tanungin yung doktor ko at kung ano man yung available na vitamins dito para sa mata. So ang sagot niya sa akin guys, alam mo kung bakit? Alam mo kung hindi na raw kailangan ng vitamins yung mata ko kasi nga wala na raw silbi nga na mag-vitamins pa ako. Pero sinagot ko siya guys, sabi ko ang Panginoon lang makapagsabi noon at hindi ikaw, kaya kailangan ko ng vitamins. So napatawa siya sa akin kasi sinagot ko siya ng ganun. Natawa siya kasi hindi niya akalain na talagang ihingi talaga ako ng vitamins sa kanya, ipagpumilitan ko talaga sa kanya guys. So ito yung binigay sa akin, binigyan talaga niya ako. Yan, binigyan niya ako yan guys. Yun ang iniinom ko. Yan ang iniinom ko 1 time a day before akong matulog, iniinom ko yan. So para magpaparelax lang naman.
makaparamdam ako ng relax. Kasi minsan kasi nakaka-feel ako pag hindi ako umiinom, parang medyo mabigat yung pakiramdam ko rin. So siguro nakakatulong siya, yung mga kahit ano sa kanila nakakatulong talaga guys. So kaya kino-continue ko na guys. So ang hirap, di ba? Ang hirap pag may sakit na glaucoma. Sabi nga nila na guys, na di bali magiging pilay ka, wala kang paa, walang kamay, wag lang mabulag, wag ka lang mapalaray sa mata. So ang nangyari sa akin, mata kasi guys. So ang hirap talaga guys ng ganitong sitwasyon. Kaya sa aking kapwa ko PWD, lalo na doon sa may mga glaucoma patients, kailangan lang natin mag-relax. Alam natin, hindi natin ikayang relax talaga yung sarili, kahit nga ako hindi ko may relax yung sarili ko lalo na pag yung naaburido ako, kasi dito lang talaga ako sa bahay parati guys. Ayoko nang lumalabas kasi nabubunggo-bunggo nga ako tapos ayoko na, hindi ko ma-enjoy yung sa labas, hindi ko na ma-enjoy. Kaya naiinis lang ako pag hindi may gusto akong makita, tapos hindi ko na siya naaninag ng ayos. So naiinis na ako, nabubugnot na ako. Kaya sabi ko, uwi na tayo. Kaya ganun lang, pati sila nababatrip sa akin. Kaya sabi ko much better wag na lang akong lumabas, dito na lang ako sa bahay. So kaya, tapos dito guys, alam niyo ba dito guys, wala akong kagaya nito, wala akong mga Pilipino ditong kausap guys. Ako lang mag-isa guys. So yung anak ko, tapos yung asawa ko busy sa trabaho. So pag kausap ko lang to pag nandito sa bahay, minsan pagod, tulog na agad, wala na, patay. Ako na lang talaga magsasalita na lang ako mag-isa guys. Sabi ko mababaliw na siguro ako kasi magsasalita na ako mag-isa. Minsan kinakausap ko na yung sarili ko guys mag-isa, sumasagot din naman, diba? Ang galing. Tapos kasi dito lang na umiikot na nga mundo ko dito guys, sa bahay lang. So sabi ko nga kung siguro kung kayo yung makaranas sa ganitong sitwasyon, ewan ko lang kung kakayanin nyo, hindi ko alam. So nagpapasalamat ako ng malaki talaga sa Panginoon kasi sa ganitong sitwasyon na ibinigay niya sa akin, tinataas ko pa yung sarili ko talaga na dapat kayanin ko, dapat walang hindi to hadlang sa akin na dumigaya, di ba? At hindi to hadlang na magawa ko yung mga dapat kong gawin. So kahit magkabunggo-bunggo ako guys, gawin ko talaga yung mga dapat kong gawin, lalo na yung as a wife, as a mother. So yun, ginagawa ko yan guys. So although dito naman din sa bahay, hindi naman ako masyadong nagluluto kasi ayun, nagluluto lang ako pag yung mga pagkain namin ng anak ko. Tapos yung asawa ko minsan kasi bumibili na siya ng pagkain, tapos may dala na siyang pagkain. Kaya yun, parang masaya na rin ako ng ganito. Saka magaling magluto yung asawa ko, siya na rin nagluluto para sa akin. So happy na rin ako doon. Kaya minsan pag nandito siya sa bahay, pag off niya, siya yung nagluluto para sa amin. Nagre-request ako, lutuin mo ganito, gusto kong pasta, gusto ko ng ganito, siya nagluto siya. Kung gusto ko ng ganito, magluluto yan siya. So napasalamat naman talaga ako sa Panginoon din. So guys, ang hirap sa mga ganitong sitwasyon. Kaya kayo guys, huwag kayong mapanghinaan ng loob. Huwag kayong mapanghinaan ng loob kasi kung ako nga, isipin nyo na lang yung sarili ko. Ako nga, hindi nga ako sumuko, kayo pa. Sabi ko nga, ba't tayo susuko? Kadami-dami pa dapat nating gawin. Habang may buhay, may pag-asa, di ba? Think positive lang tayo. Yun lang dapat. Yun nga sinasabi may kasabihan nga tayo. Yung taong positibo, may magandang kinabukasan, di ba guys? So kailangan lang nating maging positive talaga na one day gagaling tayo. Yun laging ilalagay natin sa isip yun, kahit masakit na minsan naiisip natin, gagaling nga ba talaga tayo, di ba? Para bang nagsisinungaling na lang tayo sa sarili natin, pero wala na, di ba? Pero hindi guys,
ang Panginoon lang ang may kakayahan noon, lahat-lahat ng to, siya lang ang may kakayahan na magpagaling sa atin. Kahit saan man tayo pumuntang doktor, kung hindi ipahintulot ng Panginoon na gumaling tayo, wala guys. So, ang gagawin natin, magdasal tayo at magpakumbaba. Yun lang dapat guys, at gumawa ng mga kabutihan guys. So, yun lang dapat ang gawin natin guys, para kalugdan tayo ng Panginoon guys. So, doon din tayo sa mga baka naman kasi isipin nyo guys, kasi ikaw dyan mayaman ka naman kaya nasasabi mo. Hindi guys, sabihin ko sa iyo, ordinary mo, may mayan lang din ako guys, kagaya nyo. Mahirap lang din yung asawa ko, isang chef siya sa isang restaurant, nagluluto siya. So dito guys, mababa lang ang sweldo. Kung i-convert mo yung sweldo niya sa dyan sa Pilipinas, yung pera natin dyan sa Pilipinas, I think hindi umaabot ng 10,000 guys. So kailangan magtipid talaga guys. Dito nga pag binigyan na niya sa akin yung pera, una talaga yung mga gamot talaga. Tapos yun, binabudget ko yun. Hindi pwede kung ano-anong bibilhin, mga luho, hindi pwede. At kailangan pagkain, yung budget sa pagkain. At yung pagkain, halimbawa pagkain na niluluto namin ngayon, hindi namin yan kinakain ng isang kainan guys. Kinakain namin yan ng 2 beses, 3 beses guys. So diba, nakakatipid kami. So yun, kailangan lang magtipid kasi may anak na, tapos paano na yung kinabukasan ng pamilya at mga anak, diba? So yun lang guys, dapat wag tayong maging maluho din sa katawan natin. Unahin natin yung mga dapat nating unahin, lalo na ngayon, 'di ba? Ngayon nagkaroon na tayo ng COVID-19. So 'di ba, shock tayo lahat, 'di ba guys? Kasi hindi natin to ina-expect na dumating sa buhay natin na magkaroon tayo ng ganito. So lahat walang handa, hindi nakahanda. So ngayon, no work, no pay. Kahit pa nag-OFW ka, no work, no pay. Ngayon guys, may sweldo nga, bawas din. So ang gumagana lang ngayon talaga ng husto guys is yung supermarket, pharmacy, and hospital. Yun lang guys ang gumagana ng husto ngayon. So, pero sobra naman talagang nakakapagod ngayon sa mga nurse. So, sa mga doktor, sa mga lahat ng frontliners, ingat kayo at gabayan kayo ng Panginoon. And yun guys, yun lang ang mapapayo ko talaga at this time. Kailangan nating dubli ingat kasi talagang hirap ng panahon natin. Sana ipagkaloob na ng Panginoon yung panlutas nito ng problema natin. Yung problema natin, kailangan natin ng agarang gamot guys, kasi grabe, ang dami-dami na araw-araw akong nanonood sa YouTube yung kung ilan na yung namamatay, kung ilan na ba yung nagkasakit. So oh my God, sobrang dami na talaga guys. So yan, ipagdasal natin yun guys, na sana yung mga may sakit ngayon ng COVID-19 makarecover sila, kasi ang hirap guys, ang hirap din talaga guys. Kahit hindi na yung may mga sakit na ibang sakit, lahat ng may mga sakit makarecover guys. At sa shout out pala dyan sa lahat ng mga OFW din. Minsan din akong naging OFW guys, kaya kung hindi niyo maitanong kung bakit ako nagkaroon nitong sakit, nitong glaucoma, ibalik natin doon sa usaping glaucoma. Ako ay naging OFW din guys sa bansang Saudi Arabia year 2010. So doon ko nakuha tong sakit kong glaucoma, kasi kasalanan ko rin, kapabayaan ko sa sarili, yung trabaho na lang ng trabaho. So wala na akong pahinga guys, sarili, hindi na ako yung mga off na ibinibigay
binili sa akin. Hindi ko na ino-off guys, tinatrabaho ko lahat yun kasi sa liit ng sweldo ko guys, nasa 750 real lang guys. So kung i-convert mo sa Pilipinas guys, nasa siguro kulang 8,000, diba? So yun, kailangan talaga magdubli kayod guys. So ang palitan pa doon nasa 10 or 11, hindi talaga umaabot ng, minsan lang umaabot talaga ng 11 guys. So yun, napabayaan ko yung sarili ko. Pag sinabi ng manager ko, ng project manager ko na mag-overtime ka, sige mag-overtime talaga ako kasi sayang talaga kasi mabait yung manager namin. So talagang hindi ako makatanggi talaga kasi mabait siya. So para sa akin din naman dagdag sweldo din naman yun, dagdag kita din naman yun, diba? So yun, hindi ko pinapahinga yun. Pag nakiusap sa akin yun na yun, magstay ka minsan 16 hours kasi 8 hours lang minimum doon guys so minsan nag 16 hours ako. So yun, parang ang hirap talaga pag ganun. Tapos yun, nalaano ko na lang yung sarili ko na, tapos nag-extra part-time din pala ako guys, nagtitinda ako doon ng mga juice, ganyan. Kasi nga sa liit ng kita guys, kita yung mga Pilipina kasi may mga talent tayo, may mga tayo na kailangan tayong mag-extra ganito, yun. Tapos naggagawa ako ng chicharon. Naggagawa ako ng chicharong manok. Ang hirap diba lutuin, mainit. Isa din yun. Mainit. Sobrang init yun sa mata. Tapos aircon pa yung bahay. Yung aircon, papasok ako sa aircon sa kwarto namin. So pasma, halo-halo na tong sa sakit ng mata ko. Kaya ganito. Diba guys? Sobrang liit kasi ng kinikita. Yun ang ginagawa ko guys. Yun ang ginagawa ko para lang makatulong, diba? So makaipon. Wala rin silbi yung naipon ko guys, na wala rin lahat kasi pina-opera ko, pinabili ko ng mga gamot. So dapat talaga mag-ingat talaga tayo sa ating katawan. Huwag nating abusuhin kung hanggat maaari. Huwag nating abusuhin kasi oo nga, malakas tayo ngayon, hindi natin alam bukas, diba? Kagaya ko, so ilagay nyo na lang sa lugar yung sarili ko guys. So ang hirap ng ganun guys. Kaya tingnan mo nangyari sa akin ngayon, nasa bahay lang ako. Pagbaba ng hagdanan, ayoko nang doon kasi paglabas doon hindi ko na kaya bumili. Dati nakakabili pa ako sa supermarket guys, pero ngayon hindi na talaga. At natakot na ako sa sakyan, baka mabunggo ako o makabunggo ako makabasag ako ng mga kung ano. Tapos kaya mas gustuin ko na lang dito sa bahay guys. Kaya nasabi ko, ano bang pwede kong pagkakitaan, ano bang pwede kong pagkalibangan na pwede kong i-enjoy yung sarili ko, na pwede kong ilibangin ko sarili ko kasi nga nadidepress ako, nai-stress ako. So 'di ba? Kaya sa akin kasi hindi pwedeng hindi ako pwedeng mag-isip ng mga kung ano-ano. Ito guys, parang sabi ko, may isang YouTuber kasi na panood ko. Sabi ko, bakit kaya hindi ko siya i-try? Baka sakali na makatulong pa siya sa akin. Tapos diba, marami pa akong mga viewers na makuhanan nila napulutan nila ng aral yung mga sinasabi ko kahit nakaupo lang ako dito. Kasi guys, gusto kong maglinis, ipapakita ko sana sa inyo kasi ngayon Ramadan na ngayon guys, so kailangan ko maglinis for preparation for tomorrow. Kaya lang hindi naman niyo pwedeng makita yung mga ginagawa ko kasi yung cellphone na ang kamerang gamit ko guys, sa cellphone ko lang to. Kaya dapat nakaupo lang ako kasi baka magwara-wara ako, mahalaglag pa, di masira na, wala na akong cellphone, di ba? Kagaya niyan, nakaupo lang ako nito guys. Yan, nagsasalita lang ako kasi
Kapag gumawa ako tapos ipapakita ko sa inyo, dapat meron pang maghahawak nito tapos habang ginagawa ko. Kasi hindi pwede. Kasi ang gusto ko sana i-prove sa inyo kung ang PWD, kung paano igalaw yung katawan, di ba? Sa akin, itong sitwasyon ko, malabo ng mata, at least hindi ko na nga nakikita masyado yung madudumi, guys. Pero nagpasalamat ako sa Panginoon, guys, kasi binigyan pa rin nila ako ng yung pakiramdam, yung intelligent mind, alam mo yun ang ginagamit ko, guys. Kaya pag naglilinis ako, yun, ginagamit ko yung, kumbaga yung intelligent mind, ginagamit ko yun, guys. Inaano ko yun, kinakapa ko sa paa ko yung floor, kung baka meron pang mga alikabok, baka magaspang pa o marumi pa yan, ganon. Kaya nga lang matatagalan ako talaga, guys. Natatagalan talaga ako kasi kailangan talagang ganon. So okay lang, at least nagawa ko, di ba? At least ito paano, nakakatulong din ako kahit paano, guys, diba? So ayos lang naman din, ayos lang talaga. So kaya, guys, sana mapulutan nyo ng aral to yung i-share ko sa inyo. At kahit sa hindi mga PWD, so yun, may makuha rin kayong aral sa akin na bakit gano'n yung isa yung PWD nga yun, nagbanat buto nga, nagpilit nga niya kinikilos yung sarili niya kahit nahihirapan na siya, diba? So why not, diba, kayong mga malalakas pang katawan? So ito yung binigay sa atin ng Panginoon, dapat gamitin natin ng ayos to. Kayong may mga malilinaw pa yung mata, so kung may mga bagay-bagay na yung pwede nyo pakinabangan at yung makatulong kayo, gamitin nyo rin, kasi ito yung purpose na binigay sa Panginoon, na lahat ng parts ng ating body ay kailangan natin gamitin ng in the right way. So hindi lang sa ano ba yun, sa mga hindi dapat ibig sabihin na kasi PWD naman ako, ang ganito na lang, uupo naman ako. Hindi, mas nakakabuti rin sa ating mga PWD, guys, na tumayo, kasi parang exercise na rin kasi yan sa atin parang exercise na rin to sa atin, guys. Kaya kailangan talaga natin, guys, na maging maayos, guys. So diba, alam mo, masaya na ako ngayon, guys, kasi may nakakausap na ako. Itong camera ko, kinakausap ko, guys. So dati kasi, guys, nagsasalita ako walang camera. So feeling ko, guys, ito mapapanood nyo pa, guys, mapapanood nyo pa to, guys, diba? So parang kinakausap ko na rin kayo, guys. Kaya sana mapulutan nyo ng aral tong aking vlog today. And so thank you so much sa papanonood nyo sa akin. Huwag nyo kalimutan mag-like and mag-subscribe, at mag-comments kung marami kayong katanungan. So tanong lang kayo, guys, baka sakaling masagot ko yan. Pag ililista ko na lang ng malalaking titik, kasi maliliit kasi hindi ikapitaliter nyo na lang, guys, para mabasa ko, ha. Sige, guys, kasi baka maubos na yung time ko, kasi dito back to na naman to, 0 na naman to, sayang naman yung effort ko. Sige, guys, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Kareem.